Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pasado 3:00 ng hapon nang magising si Lino. Napansin niyang tahimik ang buong kapaligiran. Nakaramdam na rin siya ng gutom, kaya dahan-dahan siyang bumangon. Nakita niyang naroon lang din sa kabilang bahagi noong silid na kanyang kinaroroonan sina Loloino, Tingting at Rosalia. Pare-parehong mahimbing ang tulog. Saglit siyang naupo sa harapan ng computer. Walang mga pagkilos sa lahat ng level ng bundok. Maging sa level 5 ay wala ring kumikilos. Lahat ay nasa loob ng mga nakatayong tent. Nakampante siya dahil mukhang totoo ang sinasabi nila Mayor Cerex na hindi sila aatake sa oras na ibinigay para makapagpahinga. Tumayo siya at tinanaw ang labas ng fire station. Nakita niyang maraming mga nakatayong tent na kulay pang sundalo, kaya malamang ang team ng Marine Corps ang natutulog doon. Naglakad siya pa ibaba ng hagdan. Bawat silid na kanyang madaanan ay makikitang may mga natutulog sa loob, kanya-kanyang pwesto. May mga humihilig pa sa paiba-ibang tunog. Nakaramdam tuloy siya ng awa sa mga taong nagpunta roon para tulungan siya. Halata sa mga ito na pagod talaga. Nagtuloy na siya sa malaking silid na ginawa nilang kainan. Nakapatong sa lamesa ang malalaking kaldero. Naroon na rin sa kabilang lamesa ang 10 mga termos. Noong buhatin niya ang isa sa mga iyon, nalaman niyang puno ng mainit na tubig. Kumuha na siya ng plato, kutsara at tasa. Sumandok ng kanin at kumuha ng litsyong manok na nakalagay sa isang kaldero. May nilagang baboy rin sa isang malaking kaldero. Naisip niyang tamang-tama iyon para kapag nagising ang lahat ay may nakaredy ng pagkain. Magsasaing na lang dahil kaunti na lang naman ang kanin. Umupo siyang mag-isa sa isang lamesa at nagsimulang kumain nang biglang lumitaw si Minari. "Lino, gising ka na pala. Akala ko may ibang tao nang nakapasok dito. Maya't maya kasi ay dinadalaw ko lahat ng mga silid para siguraduhin walang panganib na nakapasok." "Salamat sa pagbabantay mo, Minari. Ang ibang mga Nephalim ba, nasaan?" "Nakakalat sa paligid lahat ng kasamahan naming Nephalim, Lino. Sina Duran, Jorim at Baod ay nasa tuktok nitong gusali. Nakabantay rin. Lino, gusto mo bang siyasatin ko muna ang bundok para malaman ang sitwasyon ng mga kalaban natin?" "Hindi, Minari. Huwag mong gawin yan. Ang sabi ni Mayor Cerex ay wala silang gagawing pagsalakay sa atin. Kapag namataan ka ng mga antingero sa panig niya na naroon ka, iisipin nila na sumusugod tayo ng patraydor. Sayang ang pagkakataon na ibinigay nila para makapagpahinga ang mga kasamahan natin. Nakita mo naman siguro, pagod na pagod talaga ang lahat. Kami kasing mga tao ay nangangailangan ng tulog na hindi bababa sa 8 oras. Kaya kung maaari sana, mamayang mga pasado 10:00 na sila magising para maging sapat ang tulog nila at pahinga." "Sige, Lino, lalagyan ko sila ng kaunting orasyon para lumalim pa ang kanilang tulog nang masigurong tuloy-tuloy ang kanilang pahinga." "Sige, Minari, gawin mo yan." Ikaw ba, Lino? Sapat na ba ang naging tulog mo?" "Hindi pa nga, Minari. Kaso, hindi naman ako mapalagay na matulog ng mahimbing habang hindi pa tapos ang digmaang ito." "Sige, Lino, may naisip akong paraan para dyan.
Pagkatapos mo kumain ay dadalhin kita sa isang puno. Sa loob ng puno kita patutulugin. Walang magiging istorbo sa iyo roon. Matutulog ka lang doon ng 2 oras o mahigit. Pagbalik mo dito sa labas ay katumbas na iyon ng 5 o 6 na oras na tulog. Para sa ganun, maibalik kita rito ng bago pa dumilim. Sapat na ang pahinga mo noon. Pwede rin pala sa akin yung katulad ng tulog nyo sa ibang dimensyon? Oo, Lino. Kapag nailagay kita sa loob ng puno, ay nasa dimensyon ka na rin namin. Kaya oras na roon ang masusunod. Okay, sige Minari. Tapusin ko lang muna itong pagkain ko. Tapos pupunta na lang kita sa labas. Sige Lino, doon na kita hintayin. Sagot pa ng diwata at agad na ring nawala sa paningin ni Lino. Ipinagpatuloy na ni Lino ang kanyang pagkain habang humihigop din ng kape. Matapos makakain ay nagtungo na muna siya sa command center. Nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog ng lahat, kaya bumaba na siya upang kitain si Minari sa labas. Pagkarating roon ay mabilis lumitaw si Minari. Tara Lino, doon tayo sa malaking puno sa unahan. Humawa ka sa akin Lino. Wika pa ng diwata na agad namang sinunod ni Lino. Magkasabay na silang humakbang papasok sa portal sa mismong katawan ng puno. Nagulat si Lino nang tumambad sa kanyang harapan ang isang napakagandang silid. Para iyong silid sa loob ng isang kaharian. May malapad rin na kama na may kulay light green na sapin. Napakabango rin sa loob ng silid na iyon na tila napapalibutan ng mga bulaklak. Humiga ka na Lino. Wika pa ni Minari. Ha? Ngayon agad? Ikakakain ko lang at katatapos ko lang din uminom ng kape. Basta Lino, humiga ka na muna. Okay, sabi mo eh. Pagsang-ayon pa ni Lino dahil naisip niyang baka may orasyong gagawin si Minari sa kanya para madali siyang antukin. Umurong ka pa sa may bandang gitna, Lino. Wika pang muli ng diwata. Nang biglang humiga din si Minari sa tabi niya. Teka Minari, bakit ka humiga? Gulat pa ni Lino, pero hindi na siya nakapalag noong bigla siyang yakapin ng diwata. Sinubukan niya pa itong itulak, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, noong yakapin siya ni Minari, ay bigla siyang tinamaan ng malalim na antok. At bumagsak na lang bigla ang talukap niya at nakatulog. Napangiti na lang ang diwata noong makitang segundo lang ang itinagal ay nakatulog na si Lino. Agad na ring tumayo si Minari at lumabas ng puno. May angking kakayahan si Minari bilang isang diwata na kapag niyakap niya ang kahit anong nilalang ay mapapanatag ang loob nito at aantukin. Alam niyang iyon ang kailangan ni Lino para makapagpahinga ng mabuti ang isipan at katawan nito. Muling bumalik si Minari sa itaas ng fire station. Ina, si Lino, kumusta? Naroon anak sa puno, pinatulog ko muna. Saglit pa lang ang tulog niya eh. Mahihirapan siya sa laban kung hindi siya makakapagpahinga ng sapat. Tama ang ginawa mo, mahal. Makakatulog siya doon ng mahaba kahit sa maiksing panahon lang dito sa mundo nila. Wala rin namang problema kung makatulog siya ng mahaba dahil tahimik ang panig ng mga kalaban. Walang mga kumikilos. Wika pa ni Duran. Makalipas ang 3 oras, pasado 6:00 na iyon sa mundo ng mga tao. Tumayo na sa kanyang kinauupuan si Minari at nagtungo sa puno. Naabutan niyang mahimbing pa rin ang tulog ni Lino. Umusal siya ng orasyon upang mapababa na ang tulog nito. Hindi nagtagal ay nagising na si Lino. Una niyang nakita ay ang maamong mukha ni Minari na nakangiti sa kanya. Kumusta ang tulog mo, Lino? Masarap, Minari. Nakaka-relax din ang panaginip ko. Naroon daw ako sa gilid ng ilog na kahiga sa may bato habang nakamasid sa mga umaawit na ibon.
Tapos doon sa panaginip ko, nakatulog din ako. Para tuloy akong natulog ng 2 level. Oo, ganun nga Lino. Ako ang may gawa noon sa'yo. Para makapagpahinga ng mabuti ang isipan mo at wala kang ibang maiisip habang natutulog ka. Hala, ang digmaan pala. Anong oras na Minari? Natatarantang wika pa ni Lino sabay tayo. Lino, kumalma ka lang. Pasado 6:00 pa lang sa mundo ng mga tao. Kaya kong manipulahin ang oras sa loob ng silid na ito. Kaya kahit ilang oras pa lang ang nakalipas sa labas, dito sa pagtulog mo ay nakaka8 oras ka na. Ah, ganun ba? Kaya pala parang sobrang nakapagpahinga talaga ang katawan ko. Parang ang 2 araw na tulog na ang nagawa ko. Oh, halika na Lino. Ibabalik na kita sa silid nyo. Wika pa ni Minari at hinawakan siya sa balikat. Sa isang iglap ay naroon na si Lino sa loob ng control center. Nakita niyang tulog pa rin ang lahat. Mukhang epektibo talaga ang orasyon ni Minari na pampatulog. Wala pa rin nagigising. Bulong pa ni Lino sa kanyang sarili. Ilang saglit pa ay pumasok ng silid si Jorim. Lino, baka meron kang kailangan o ipag-uutos. Ang totoo niyan Jorim, kailangan ko ng tulong para magsaing ng marami. Plano ko kasi na mamayang 10:00 na ipagising ang lahat ng mga kasama ko para maging sapat ang pahinga nila. Kaya kailangan makasaing na tayo ng kanin para diretsong kakain na lang ang lahat pagkagising. Sige Lino, tutulungan kita. Sabihin mo lang kung anong kailangan kong gawin. Di sige, tara. Simulan mo sa pagpapaningas ng apoy doon sa 3 lutuan sa likuran. Ako na ang maghahanda ng mga kaldero. Agad nang sinimulan ng 2 ang pagluluto. Noong sumapit ang 10:00 ay sinabi na ni Lino kay Minari na alisin na ang orasyon ng pampatulog sa lahat para isa-isa na ang mga iyon na magising. Nagising na rin nga maya-maya si Tingting. Kuya Lino, anong nangyari? Bakit parang napakahaba yata ng tulog ko? Hindi naman ako nakakatulog ng ganun kahaba, lalo kung wala ako sa loob ng sarili kong kwarto. Tanong pa ni Tingting. Kasi pinaorasyonan ko kayong lahat kay Minari para lumalim ang tulog nyo. Ngayon ko lang pinatanggal ang bisa. Ilang oras na lang kasi ay babalik na tayo sa itaas. Hala, magsasaing pa pala kami Kuya Lino. Tarantang wika pa ni Tingting sabay tayo. Huwag mo nang alalahanin yung Tingting. Nagsaing na kami ni Jorim. Nagpatulong ako sa kanya. Ha? Talaga Kuya Lino? Tsaka, paano ikaw? Sapat ba ang tulog mo? Oo, hindi ko rin nga alam kung anong ginawa ni Minari sa akin. Basta ang naalala ko lang, tumabi siya sa paghiga sa akin. Tapos isinubsob ako sa dibdib niya at agad na ako nakatulog. Talaga Kuya Lino? Baka nalunod ka sa laki ng dibdib noon. Kaya ka nawalan ng malay at nakatulog ng malalim. Sira ka talaga kung ano-anong iniisip mo eh. Sumabat naman si Rosalia na pupungas-pungas pa. Ano yung naririnig ko na may sumubsob sa dibdib? Ikaw mahal ha, natulog lang ako. Sumubsob ka na agad sa ibang dibdib. Ay, isa ka pa. Ano ba kayo? Kung ano-ano iniisip nyo. Sige na, pagsibaba na kayo na makakain na. Paligo na rin pagkatapos para makondisyon ang katawan bago magsimula sa laban. Oo Kuya Lino. Wika pa ni Tingting at agad nang bumaba. Lahat ng mga kasama nila ay nagsitungo na rin sa kainan para kumain at magkape. Bago mag 12:00 ay nakahanda na ang lahat. Attention all unit! Richard, Marine Corps, status nyo. Lock and loaded na kami Lino, ready for battle. Team Kulas, kami rin Lino, handang-handa na. Team Rebel, handa na kami lumaban Lino, kahit buong magdamag pa. Sakto na ang pahinga namin, nakakain rin ng masustansya. Magnus, ready na kami Lino. Tinatanong lang ng mga okami kung ano raw ang balak mo sa kanila. Standby na lang sila saglit Magnus. Sila na ang kakailanganin ko sa level 5.
Team ni Falem, kami rin Lino, handang-handa na. Okay, hintayin nyo lang ang signal ko. Wika pa ni Lino at masusing nakatingin sa kamera na nakatutok sa level 5 ng bundok. Ilang saglit pa ay may video transmission sa computer screen. Pinindot ni Lino ang accept. Lino! Ako ulit ito, si Mayor Serex. Siguro naman, hindi mo na masasabing hindi ako naging patas sa inyo. Kahit isa sa mga alipores namin ay walang nanggulo sa inyo. Kaya sigurado akong nagkaroon kayo ng sapat na pahinga. Nakahanda na ang mga gutom kong tauhan. Naroon na sila, naghihintay sa level 5 ng bundok. Paano ba yan, Lino? Oras na para ihatid ka namin sa iyong huling hantungan. Sumagot naman si Lino. Mayor, huwag kang masyadong magpakakampante. Kaunti man kami, pero alam mong hindi basta-basta ang ipinaglalaban namin. Kaya huwag kang umasa na masugatan lang kami kaunti ay susuko na kami sa laban. Siguraduhin nyo lang na mapuruhan nyo kami ng todo. Dahil hanggat kaya naming tumayo, ay babangon kami para durugin ang kasamaan nyo. Yan ang gusto ko sa iyo, Lino. Kahit napakaliit ang pangkat nyo kumpara sa amin, ay matapang pa rin kayo magsalita. Hindi lang ito salita, Mayor. Hintayin mo ako dyan. Ako mismo ang magtatanggal ng ulo mo dyan sa katawan mo. Sige, Lino. Asahan ko yan, ha. Hintayin kita rito. Kaya huwag kang mamamatay ng maaga. Sagot pa ni Mayor Serex, sabay patay ng tawag. Agad siniyasat ni Lino ang mga kamera na nakatutok sa level 5. Nagulat siya sa nakita. Lahat ng section ay may mga nag-aabang. Hala, Kuya Lino, yan na ba ang tinatawag na all-in? Ang dami niyan eh. Tanong pa ni Tingting. Hindi pa, Tingting, dahil ang sabi ni Roulette, marami pa ang nakahandang panlaban sa atin si Mayor sa loob ng compound nila. Ha? Talaga? Sa dami niyan, meron pa silang nakahanda na pang grand finale sa atin? Oo eh. Kaya malaking bagay talaga na binigyan tayo ng halftime break para makapagpahinga. Oo, Kuya Lino. Mabuti talaga at nakapagpahinga tayong lahat ng mabuti. Pinindot ni Lino ang buton ng com at nagsalita. Attention all units. Ito ang destination nyo. Team Magnus, kasama ang mga Okami. Sa Section C kayo. Hindi bababa sa 100 hybrid na taong lobo ang naghihintay sa inyo doon. Nagsalita naman si Magnus. Teka Lino, paano mo nasabing hybrid sila? Kasi hindi pangkaraniwan ang kanilang itsura. Mas malalaki ang katawan at may kaliskis na parang sa buhaya ang mga braso. Kaya mag-iingat kayo. Mukhang matigas ang balat nila. Hindi sila nakaanyong aso. Nakaanyong tao sila. Pero iba lang ang itsura. Copy that, Lino. Team ni Falem, Section B kayo. May 2 malalaking itim na lobo doon. Kasama ang mga aswang na hukluban na may kakayahang tumawag ng mga taga-Astra o mga itim na engkanto mula sa kabilang mundo. May kakayahang tumawag ng mga taga-Astra o mga itim na engkanto mula sa kabilang mundo ang mga huklubang iyon. Kaya maaaring mga taga roon din sa dimensyon nyo ang inyong makakaharap. Okay, Lino. Sagot pa ni Jorem. Team Kulas, sa Section B kayo. Naroon ang mahigit 50 na mandaragit. Mag-iingat kayo pagkalabas nyo sa portal. Nasa puno silang lahat nakakubli. Copy that, Lino. Team Rebel, sa Section D kayo. Mga tiktik at mga abuwak ang naroon. Marami din sila. Kaya kung maaari, ay gumawa kayo ng paraan para hindi kayo madaling mabiktima ng mga abuwak. Tandaan nyo, kaya nilang dumaan sa ilalim ng lupa. Kaya humarap kayo ng mabatong bahagi para mahirapan silang makasisid sa ilalim ng lupa. Team Marine Corps, Richard, kapag nagsimula na ang labanan, papasok kayo sa gilid na bahagi ng Section C. Tapos tunguhin nyo ang bangin na nasa pagitan ng bundok na yun at ng katabi. May movement ako nakikita sa kamera pero hindi malinaw. Mga nasa underground camp sila.
Hindi ko masabi kung mga aswang ba o mga normal na tao lang. Kayo naman Micaela, Venus, Kim at Benny. Sumabay na kayo sa team ng Marine Corps. Pero lampasan nyo sila. Dumiretso kayo sa laboratory compound. Aralin nyo ang pasikot-sikot doon kung paano kayo makakapasok ng palihim. Hanapin nyo na rin ang mga secret exit nila doon. Huwag kayong magpapa-expose. Gumagamit sila ng mga high-tech detection device at may laser gun din sila sa paligid. Kapag namataan nila kayo, ay maaaring tirahin na lang kayo bigla ng laser. Mang Nestor, back up ka muna sa rebel team. Titimbrehan mo si Alex kung nasaan ang mga kalaban. Magbawas ka na rin ng kalaban nila habang nasa taas ka. Copy that, Lino. Minari, pakibuksan ng portal ang team ni Magnus patungo sa Section C. Clea, ipagbukas mo ang team rebel patungo sa Section D. Kulas, si Tiara na ang bahala sa inyo. Team ni Falem, kayo na rin bahala magbukas ng portal nyo. Clea, ihatid mo rin si Mang Nestor sa Section D. Ilagay mo siya sa magandang pwesto. Mang Nestor, ikaw na ang bahala tumulong kay Clea na maghanap ng magandang pwestong paglalagyan sa'yo. Oo, Lino. Malinaw na ba lahat ng instruction? Okay, move out. Wika pa ni Lino at agad nang nagsikilos ang lahat. Pagkalabas nila Magnus sa portal ay nakita nilang nagkakaingay na ang napakaraming taong lobo. Gaya ng sinabi ni Lino, kakaiba nga ang itsura ng mga iyon. Nagsalita si Apo Takeda. Magnus, kami ang mauuna sa laban. Hayaan niyong kami ang unang sumagupa sa mga katulad din naming taong lobo. Kay, ihanda ang buong hukbo. Upo, Lo. Sagot naman ang binata. Tumango si Magnus sa pakiusap ng matandang pinuno ng mga Okami. Sugod! Sigaw pa ng matanda at agad nang nagsitakbo papasugod ang mga Okami na hindi bababa sa 100 ang bilang. Halo na roon ang mga kalalakihan at kababaihan. Makikitang hindi nababahala ang mga nakaabang na kalaban dahil hamak na mas malaki ang katawan nila kaysa doon sa dumating na mga Okami. Idagdag pa na mga nakaanyong tao lang ang mga Okami at tanging itak, pana o sibat ang armas. Unang salubong pa lang ay marami na sa mga Okami ang makikitang nagsitalsikan sa ere. Naku po, bakit ba kasi nakaanyong tao pa rin sila? Ang lalaki ng mga kalaban. Wika pa ni Tombi habang malikot ang mata na nakaabang sa mga kalaban sa paligid. Napapailing-iling naman si Magnus. Sinabi ko na sa kanila na gamitin agad ang pagiging Okami nila eh. Bakit ba kasi ayaw nilang ilabas ang totoo nilang bangis? Sumagot din naman si Maris. Kasi nga ayaw nilang masanay silang pumatay gamit ang kanilang ngipin. Dahil sigurado makakainom sila ng dugo ng kalaban. At kapag nangyari iyon, ay baka masanay na sila sa dugo. Pero ibang usapan na ito ah. Kapag hindi nila ibinigay ang lahat ng makakaya nila, baka ito na ang huling sabak nila sa digmaan. Sabat pa ni Pandoy. Muling nagsalita si Maris. Hayaan niyo sila. Bawat tribo, lipi o lahi ay may kanya-kanyang pinanghahawakang prinsipyo. Igalang na lang natin ang prinsipyo nila. Kahit pa panindigan nila yan hanggang kamatayan, ay wala tayong magagawa. Tara, kailangan na natin silang tulungan. Huwika pa ni Maris. Nagsalita si Magnus. Ano mga tropa? Kailangan ko kayo dito ha. Pero magkanya-kanya na muna tayo lumaban. Tutal, taong lobo lang naman ang mga ito. Katulad noong mga nilabanan natin dati sa Bicol. Oo Magnus, sige. Sagot pa ni Animus. Sa kasabay-sabay ng humiwalay sa katawan ni Magnus ang kanyang mga elementong gabay. Hinugot na ni Magnus ang kanyang itak at sumugod na rin sa mga kalabang taong lobo. Hanggang sa makita niyang nasa ere si Apo Takeda dahil hinampas ito ng malaking taong lobo kaya tumalsik ng mataas. Animus! Pakisalo ang matanda! Sigaw pa ni Magnus. Mabilis na may nabuong ipo-ipo na sumalo sa matanda
at dahan-dahang inilapag sa lupa. Nagulat ang matanda dahil inakala niyang mapipinsala siya ng matindi. Apo, baka pwede niyo nang ilabas ang totoo niyong bangis. Para saan pa yan kung mamamatay kayong lahat dito ngayon? Ito na yung tamang panahon para gamitin yun. Wika pa ni Magnus, sabay salag sa malaking braso ng isang taong lobo na papakalmot na sa kanya. Salbahis ka! Nakita mong nagsasalita pa ako? Aatake ka ng bigla? Wika pa ni Magnus, sabay ikot at siniko sa mukha ang taong lobo. Kaya napapikit ng bahagya ang nilalang na iyon. Hindi noon napansin ang mabilis na pagkilos ni Magnus. Namalaya na lang noon na nakatalon na si Magnus at naisaksak na ang itak sa gilid ng leeg. Pagkabunot ni Magnus ng itak ay muling tumakbo papasugod dahil nakita niyang mas maraming mga okami ang nahihirapan na sa laban. Idagdag pa na ang iba ay pinagtutulungan. Teran, unahin mong hugutin pa ilalim yung may mga pinagtutulungan. Wika pa ni Magnus. Nakita niya si Kai na nakaluhod na habang nakasangga ang hawak na itak sa malaking braso ng isang taong lobo. Mabilis tumakbo si Magnus at tinalunan ang isang nakasalubong na lobo, sabay patong sa balikat noon. Kaya mas napataas ang talon niya at mabilis siyang naihatid sa kinaroroonan ni Kai. Diretso niyang isinaksak sa mukha noong taong lobo ang hawak ng itak, kaya agad iyong binawian ng buhay. Kai, huwag kayong magkanya-kanya. Magtigtatatlo kayo. Malalaki ang kalaban, mahihirapan kayo. Lalo at nasaan yung tao pa rin kayo. Sigaw pa ni Magnus. Tumango lang ang binata habang naroon iyon sa gilid ni Magnus, sabay na nakikipaglaban. Habang lumalaban ay muling nagsalita si Magnus. Kai, hanggang kailan kayo lalaban sa anyong tao lang? Marami na sa inyo ang maluba ang tama Baka nga may mga patay na rin sa panig nyo. Hindi ko alam, Kuya Magnus. Si Lolo ang pinuno namin. Siya ang masusunod kung kailan namin pwedeng gamitin ang aming katauhan bilang mga okami. Hay nako, dito na kayo mamamatay kung hindi kayo gagamit ang totoo nyong kakayahan. Wika pa ni Magnus. Napalingon naman si Kai sa kanyang lolo na patuloy na nakikipaglaban sa mga malalaking halimaw. Kahit papaano ay hindi iyon gaanong napipinsala dahil naroon nakasunod sa ilalim niya si Tiran at hinihila pa ilalim ng lupa ang mga taong lobo na sumusunod sa matanda. Maging ang elemento ng hangin na si Animus ay panay rin ang daan sa kinaroroonan ni Apo Takeda upang maalalayan iyon. Makalipas ang kalahating oras ng labanan ay hindi na nakatiis ang binatilyo. Lalo at nakikita niyang may mga namamatay na sa panig nila. Lo, hahayaan mo na lang ba na malipol ang lahi natin dito? Kailan mo ipapagamit ang kapangyarihan namin? Apo, napakadelikado ng lahi natin kapag inilabas natin ang totoo nating pagkatao. Kapag nagamit na natin ang totoong kapangyarihan, ay wala nang balikan. Magiging bahagi na iyon ng pagkatao natin. Lo, lahi tayo ng mga okami. Nasa pagkatao talaga natin yun. Kaya nga tayo narito bilang mga pinuno para gabayan sila sa tamang paggamit ng kapangyarihan. Hindi para itanggi ang totoo nating pagkatao. Lo, sige na po, ipahintulot niyo na. Wika pa ni Kai na naiiyak na dahil sa nakikitang mga kalahi na walang awang sinasakal ng mga malalaking taong lobo at binubutas ang katawan. Dahil sa mga sinabi ng apo, ay natauhan si Apong Takeda. Inilabas niya ang kanyang mutya ng buwan. Isa iyong bato na hugis oblong. Umilaw iyon noong masikatan ng liwanag ng buwan. May inusal siyang orasyon, sabay nilunok na ang kanyang mutya. Biglang naging kulay nagliliwanag na blue ang mga mata ng matanda. Napaliyad iyon tapos biglang napadapa. Ilang saglit pa
ay unti-unti nang sumisigaw na parang nasasaktan. Hanggang sa napalitan ng malakas na pag-angil ng isang lobo. Naging ganap na iyon na malaking puting lobo o wolf. Umalulong iyon ng malakas na nanunuot ang boses sa kaibuturan ng utak ng lahat ng mga okami. Lahat ng okami ay tila nawala sa sarili, napaliyad at nagwala. Lahat ay bumagsak din sa lupa, kasabay ng unti-unting pagbabago ng anyo. Napasabi na lang si Magnus, "Sa wakas, heto na ang totoong laban." Makalipas lang ang mahigit 1 minuto, nasa anyong lobo na lahat ng mga okami. Kahit nagkaganon, ay baliwala iyon sa mga taong lobo na kalaban. Umangil din ang mga iyon na tila naghahamon pa. Muling umangil lang malakas ang puting lobo na tila naging hudyat para sumugod lahat ng lobo sa mga kalaban. Sa pagkakataong iyon, hindi na sila nagkakanya-kanya. Sa isang taong lobo ay 4 na lobo ang nagtutulong-tulong na kumakagat. Hindi man kalakihan ang mga lobo na nagmula sa lahi ng mga okami, pero may kakaiba itong lakas, lalo na kapag kumakagat. Kahit pa sa balat ng mga kalabang taong lobo na parang balat ng buhaya, ay talagang tumatagos at nagagawang makaputol ng braso. Noong mapatingin si Lino sa screen ng Section C ay nagtaka siya dahil sila Magnus na lang ang nakikita niyang tao. "Magnus! Magnus! Do you copy? Anong nangyayari dyan? Bakit kayo na lang?" "Lino, okay lang kami. Huwag mo kaming alalahanin. Nasaan yung lobo na ang mga okami? Sila yung mga lobo na sumusugod sa mga kalaban." "Okay, sige. Mag-iingat pa rin kayo dyan, Magnus." "Copy, Lino." Habang abala ang mga okami sa harapang bahagi, sina Tombi, Maris at Pandoy naman ay patuloy na nakikipaglaban sa ibang mga taong lobo. Nagtutulungan sila kaya walang napupuruhan. Idagdag pa na kasama nila si Aguada na bigla na lang pumapasok sa bibig ng mga taong lobo, kaya nahihirapan ang iyon makalaban ng maayos dahil nalulunod ng tubig. Si Pyro naman ay nagsusulo na nakikipaglaban sa kaliwang bahagi. Lahat ng malapitan ay niyayakap hanggang sa maging abo. Kapag inaatake naman siya ng mga taong lobo, ay tumatagos lang sila dahil hugis tao lang naman siya pero apoy pa rin, kaya walang pisikal na katawan na masasaktan. Makikitang ang mayabang na pag-angil ng mga taong lobo ay unti-unti nang napapalitan ng mga pag-angil na nahihirapan. Patuloy si Magnus sa pakikipaglaban sa mga taong lobo. Pinagtulungan siya ng 4, kaya nadaganan siya ng 1, pero nakasaksak naman sa katawan noon ang itak. May 3 pang panay ang kalmot sa kanya, kaya hindi niya inaalis ang pagkakadagan sa kanya noong isang taong lobo para magamit niya bilang panangga. Tiran, baka lang sakaling maalala niyo ako, no? Bawasan niyo ang kalaban ko dito. Hindi ako magkaroon ng pagkakataon na makabangon eh." Wika pa ni Magnus na mabilis namang narinig ng elemento ng lupa. Mabilis may matigas na lupa na hugis patusok ang umusbong at agad tumarak sa katawan ng 2 taong lobo na nakapalibot kay Magnus. Agad nakagulong si Magnus at pagkatayo ay buong pwersa siyang umikot sabay tagpas sa liig noong natirang taong lobo. "Salamat, Tiran. Bumalik ka na sa mga okami sa harapan. Tulungan mo sila." "Sige, Magnus." Sagot pa ni Tiran at nawala na sa harapan ni Magnus ang aura nito. Nakita ni Magnus na marami sa mga taong lobo ang papasugod sa kinaroroonan nila Maris, kaya dali-dali siyang tumakbo papabalik para sakluluhan ang mga kasama. Sa kabutihang palad dahil hindi nagkaroon ng malubhang pinsala sila Maris dahil sa mga gabay ni Magnus na nakaalalay sa kanila. Hindi na rin lumayo si Magnus sa kanila at pagkalipas ng 1 oras ay nagsialulong ng sabay-sabay
ang mga lobo na Okami, isang pag-alulong ng tagumpay. Wala nang nakatayong taong lobo sa Section C. Isa-isang nagsibalik sa pagiging tao ang mga Okami, pero hindi nagtagal ang kanilang pagtayo. Agad din silang napalugmok sa lupa. Lahat sila ay may malubhang pinsala sa katawan. Karamihan ay may bali sa tadyang. Maging si Kai at Takeda ay magkatabing nakalugmok sa lupa. Mabilis tumakbo si Magnus sa kinaroroonan ng mga Okami. Lino! Lino, do you copy? Tapos na ang laban dito. Pero hindi maganda ang lagay ng mga Okami. Lahat sila ay may pinsala. Magnus, dyan muna kayo. Bantayan niyo ang mga Okami. Tulungan niyo muna silang remedyohan ang mga pinsala nila. Magpapadala ako ng tubig dyan para makainom kayong lahat. Hindi pa ako pwedeng magpunta dyan para manggamot. Kailangan kong ireserba ang lakas ko para sa mga makakalaban sa huling bahagi. Oo, sige Lino, copy that. Clea, pasuyo ako. Ipagdala mo ng tubig ang mga kasama natin na nasa Section C. Tapos na ang labanan nila doon. Okay Lino. Sagot pa ni Clea at mabilis nang ginawa ang ipinag-uutos ni Lino. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 117. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.